is D-Hub Radio, the greatest radio channel online. D-Hub Online Radio. This is D-Hub Online Radio. D-Hub Radio. D-Hub Online Radio. You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to D-Hub Online Radio. You're listening to one of the best internet radio stations around. D-Hub Online Radio. The Gary German Show. Gary German. Ano ang pambansang ibon? Chicken? Hindi. Kulay brown ito. Fried chicken? Hindi. Mas maliit ito sa chicken. Chicken cubes, ma'am. Get out! The Gary German Show. Ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, itlog ng tao. The Gary German Show. Friday, 9 to 11 p.m. Only here on D-Hub Online Radio. The Gary German Show. This is Knowledge Republic. Knowledge Republic. Informative, innovative, educational, entertaining. Dynamic online radio program, Knowledge Republic, together with Lady G, Alex, and DJ Babs. Knowledge Republic every Thursday from 8 p.m. to 10 p.m. right here on D-Hub Online Radio. Knowledge Republic. This station is now the ultimate power in the universe. Oops! Sit back, relax. It's showtime! Sabado from 5 to 6 p.m. Only here on D-Hub Online Radio. It's showtime! A&Q, Answer and Question Talk Show. A&Q, Answer and Question Talk Show. Variety Talk Show. Sagot mo, tanong ko. Entertainment. A&Q, Answer and Question Talk Show. Dito lang sa D-Hub Online Radio. A&Q. Are you depressed? Sad? Lonely, emotionally down, in trauma, no one understands, suicidal, shake off the dust, then you need a breakthrough. Psychology 101, D-Hub Psychology 101 with Doc Alex. Psychology 101 every Saturday from 8 to 9 p.m. right here on D-Hub Online Radio. D-Hub Psychology 101. D-Hub's The Mood Music Radio Online. D-Hub's The Mood Music Radio Online. 2 hours a day. Monday, Wednesday, and Friday. Awakened by dreams of what we have, but dreaming of you just makes me sad. D-Hub's The Mood Music. News and current affairs via PTV4. Health Republic. Health Republic. Tips on health and primary health care. Monday to Friday, 12 noon till 1 p.m. Right here on D-Hub Online Radio. Health Republic. And Okay, good evening everyone and welcome to D-Hub TV. And kamusta po kayo? And I hope you are all done with your dinner. Kamusta po ang inyong hapunan? Okay?
And mag-aalas 8 na. Okay? So, thank you very much sa mga naka-tune in ngayon. And napanood nyo syempre kanina si DJ Rainbow sa kanyang comeback. Parang movie lang no? Well, napakinggan nyo kanina sa kanyang paano magiging mabuting tao. Well, basically, if you will notice, sa D-Hub Radio, ang napapakinggan ninyo ay mga all about human ngayon, patungkol sa mga katauhan. Kasi alam nyo, yung panahon ng pandemic, this is our perfect time para makarealize tayo and magkaroon tayo ng maraming learning, okay? And we must do something about it. Okay? Well, anyway, good evening sa aking guro, sa aking teacher, sa aking mga minamahal na guro. Okay? Kay Ma'am Arlene, maraming salamat. At sa lahat ng mga taga MMFSNL. Lagi kong binabanggit yan tuwing may program. It's simply because yun po yung aking alma mater. Okay? So magandang gabi and thank you kay Miss Monet Tejada for providing me yung resulta ng kanilang tawag dito, yung evaluation. So maraming salamat ma'am and of course sa mga naka-online ngayon at mga naka-watch party, thank you so much for sharing our program Psychology 101. Actually nagpa-pioneer pong muli ako kasi halos 1 year and a half po akong huminto, okay? Sa pagpo-program at sa radio and actually I missed radio, okay? So good evening kay Sir JC Advincula, kay Arnel Denoyo, magandang gabi and welcome to Psychology 101, okay? So marami po tayong surprises, okay? Sino si D-Hub TV? Si D-Hub TV po, para po sa inyong kaalaman, it's a dynamic online broadcast na nagki-cater po kami more on educational. If you will notice, marami pong mga programa and then entertainment, yung mga nakakatawa, yung nakakatanggal ng stress, okay? Mamaya si Gary German. At syempre, this coming Thursday, I would like you to watch D-Hub Reflections with Miss Tisha Santiago. Okay? Maganda yung kanilang good night, bye-bye, ingat. Si DJ Rainbow, ayan, papauwi na. Sinusundo na ng kanyang helicopter, okay? Nandiyan na sa helipad at nag-go signal na siya. So, ingat. And of course, tomorrow mapapakinggan nyo uli siya sa kanyang sagot muna bago tanong. Okay? Yung baliktad yung kanya, hindi question and answer. Yung sa kanya, answer muna bago question. So actually, nakaka-enjoy po ang ginagawa namin ngayon. And we would like to thank also our sponsor sa Lucky 45 Coffee Premium Blend with Stevia. So tamang-tama ito sa mga may diabetes kasi mababa po o halos yung kanyang glycemic index. Matamis siya pero hindi ganun nakakatakot para sa may mga diabetes. This coffee was designed to those who are health conscious, okay? Sa mga nagkakaroon ng mga, alam niyo yon, yung hypertension, yung mga nakakatakot Basically, ang kape po natin ay dinesign para doon. And sobrang ganda po ng kape na to. Marami siyang sangkap, may taurine, good for the brain. Meron siyang acetylcysteine, maganda po 'yon. Ito yung precursor para magkaroon o mag-promote po ng magkaroon ng production ng glutathione sa katawan natin, okay? And syempre meron siyang tongkat ali, okay? Yung tongkat ali napakaganda po sa hormones po natin, sa katawan po natin, maganda sa skin, sa buto maganda rin. At syempre sa mga nagkakaedad na maganda po ang natutunan ko sa school, natutunan ko noon nung nag-aaral ako, ang natutunan namin is sino ang hari ng mga hormones, okay? Si testosterone. And kagandahan dito, si testosterone ang hari ng mga hormones, the hormones for the king, kung tawagin. Maganda po dito, meron po tayo ditong pampataas po ng ating hormones. Ibig sabihin, nakakabata siya basically. Meron siyang ginagawa sa katawan natin, may regulation na ginagawa sa body natin, especially pag kami edad na. So nandiyan si Lucky 45 Premium Blend. So iyan po ang sobrang sarap po ng kape na to. Okay? And I would like to greet, merong message kay Ma'am Arlene. Teacher ko to. Kami, Doc, ay nagpapasalamat sa iyo. We learned a lot from you of how to handle stress. God bless you more. Ma'am, welcome po.
Okay, actually nagkaroon kami ng webinar last June 20 and it was attended and participated by almost 80 teachers and pinag-usapan namin paano mag-overcome ng depression. Okay? So magandang pag-usapan yon. Actually, medyo mahaba-habang usapan. It took us almost 3 hours and we find it very beneficial sa mga educators, lalo ngayong pandemic, na pag-usapan yung mga takot. Well, good evening din kay Miss Tisha Santiago. D-Hub Reflections this coming Thursday, 3 p.m. Watch her live, okay? Ang kanyang topic po ay relationship lies. Ano yung mga itinatago, yung mga multo, okay? Ano yung mga kinatatakutan, ano yung mga bagay na hindi natin, mga ginagawa natin sa mga relasyon, okay? She will tackle about that, all about relationship and mga hidden agendas, okay? So, panoorin nyo po yan. Paano nyo maiispatan yung yung kapartner nyo ba ay, ganun ba din ba ginagawa nyo? So, Miss Tisha will tackle on that and actually magaling ho itong sobrang expert po nitong si Ma'am Tisha. Naging teacher ko yan dati. No, matagal na, 1990s pa. Naging teacher ko dahil sa Sunday School and she's a very, very good mentor. Okay? And I would like also to thank Mr. Gary Regino watching right now, kay Arnel at saka kay JC Advincula. So good evening and welcome to D-Hub Radio and we are live right now, Psychology 101 and ito po yung pagpapatuloy po o yung part 2 ng pinag-uusapan natin kagabi. Okay? Successful Leaders Mind Account. Ibig sabihin, meron palang mga may laman ang mga bulsa, ang kanilang mga utak. May bulsa pala yung kanilang mga utak, yung mga great leaders, yung mga successful, yung may mga resulta, okay? Ano kaya ang laman? Actually, yun po yung pinag-uusapan natin. Ano yung kanilang inilalabas? Ano yung kanilang ginagasta? Bakit sila naging magaling? Okay? Ano yung mga sikreto, mga itinatagong mga... Actually, hindi to talento eh. Ito ay patungkol sa mindset, okay? So, yun. Meron tayong another i-booking daw ba, sabi ni Miss Tisha. Talaga naman naging teacher ko to. Di ba? Blanche, di ba? Si Leandro, yan, mga classmate ko, tsaka si Makmak. Okay? Kami magkakaklase kami yung batch noon sa YDC, sa Youth Development Council, okay? Way back 1990s pa po ito, I think 89 to nagsimula eh. Tagal na, maganda. Teacher ko yan dati sa Sunday School. Okay, good evening din kay Ma'am Marivic Cabanes of Word of Hope, Quezon City. Good evening, Pastora. You are watching and I hope you will enjoy our program on Psychology 101. And syempre, nakikinig ngayon ang aking kapatid, kabarkada, pastor. Naging, hindi ko kami masyadong close nito eh, si Pastor Vic Legaspi. Belated happy birthday, bro, pastor. Si Pastor Vic Legaspi. Ng Word of Hope din. Ba, marami ngayong Word of Hope punong-puno ng hope, okay? So, good evening po sa inyong lahat and welcome to D-Hub TV and Psychology 101. I hope Pastor Vic will be able na mag-sit down sa atin at magkaroon kami ng 101, Psychology 101. O, di ba? Tibay ng memorya. Yes! Actually, nalalo ako dati ng Bible quiz. Siya ho yung mentor ko ho nun. Siya yung nagre-review sa amin, si Ma'am Tisha. Okay? And good evening kay Miss Mali Salvador Elino. Good evening po sa inyong lahat. And also, I would like to thank another sponsor natin. Kaya lang wala sa screen, Vitamin C. Okay? Kasi ni-schedule po namin. Vitamin C, pure vitamins unadulterated. Ibig sabihin, puro po at the same time, ito po yung pinakamataas po na quality ng vitamin C po. Yun po yung gumawa. Yun po yung nag-provide po ng vitamin C natin. And sobrang effective. I hope you will enjoy. Sa mga nag-message po kanina at saka nung isang araw, mga gusto mag-reseller, welcome po kayo and makipag-coordinate lang po kayo dito sa D-Hub TV. Okay? Thank you so much and tibay ng memorya. Siyempre, nagba-vitamin C ko eh. Tsaka siyempre, spirulina. Yan yung mga sponsor namin. Lahat yan, pampaganda ng skin, pampapogi, tsaka pampaganda ng memorya. Yun, binabanggit ko kanina. I hope Pastor Vic will be,
he will be able to to sit down with us and discuss. Magaling tong lalaking to kasi ito po yung isa po sa kasama po namin. Sobrang laki ho ng puso nito pagdating po sa tao, okay? Hindi ko ho siya binobola pero nakasama ko ho ito, siya ho yung mga namimigay ng mga pagkain, damit, pera sa yung mga nakakulong. Yun po yung isa po sa ginagawa po niya noon. And we've been together for almost 2 years or 3 years and hanggang ngayon po tumutulong pa rin po siya. Actually hindi ko ho binebenta ho yung kanyang ginagawa but I just wanted to say na na-appreciate ko yung taong to. Malaki po ang kanyang very humble ho ito. Taong-tao ho ito. Okay? And good evening kay Mr. Gerardo Celon. Okay? Asawa ni Ate Gina Brital, okay? Isa sa mga friend natin dyan sa Quezon City. And welcome to the Psychology 101 at sa aking classmate sa culture, si Ramon Sambrona. Ayan. May kapatid dyan, si Edwin. So good evening and welcome po kay Sir Ramon Sambrona, mga classmate ko nung high school. And Gary German is watching right now. Yun ang maganda. And he confirmed that you will watch him live later. So yun ang kagandahan kay Gary German. Magagaling to eh. Ito yung mga sobrang dami ng sponsor nitong lalaking to eh. Yung bang pagka nagpo-program siya, grabe ang dami nagpapabati. Inuulan. Good evening kay Sir Eino. Yan. Kay Sir Hidalgo. Good evening kay Sir Regino, kay Sir Dinoyo, and kay JC. Yan. Good evening po. And again, good evening din po kay Tita Pepperoni. Tita, hindi tayo nagkita. Kamusta ka na po? And pasyal po kayo sa clinic sa kabilang clinic po. Good evening po kay Miss Kelly Escubio and of course from Tita Pepperoni. So magandang gabi Tita Pepper, okay? I hope you're fine and nakakainip na kasi no, nakakabato na dahil ang tagal na nating naka-lockdown, hindi ka still, whether you like it or not, although nilift na ang ECQ, but basically, ang tao takot pa rin. Tama ba? Medyo worry pa rin tayo na mag-expose masyado sa public. And again, friendly reminder, we must always practice social distancing. So maraming nagbe-break po ngayon. Pero social distancing po, hindi relationship distancing. Okay? So good evening din kay Ma'am Janet Ching. Good evening po, Ma'am, and welcome po sa D-Hub Radio and Happy Father's Day po kay Sir Richard Ching. Okay, mga kaibigan po natin. And kamusta po, Ma'am Janet? Okay? So good evening. Ang topic po natin ngayong gabi is all about successful leaders mind account. Okay? Hindi po ito binibili, kundi ito po ay natututunan at the same time dinidevelop sa loob po ng mga psychological wallet. Sa wallet, sa utak, ay mayroon po tayong wallet na tinatawag nating psychological wallet, okay? Na yung mga taong mga magigiting, yung mga taong may resulta, yung mga taong nagtagumpay, okay? Nabanggit nga natin kagabi, isa sa mga na pag-usapan natin kagabi si Nelson Mandela, how he transformed his country from Africa and he became great and pursued and pushed education para sa mga Africans. And at the same time, he was able to recuperate from economic failure from the past regime. Nanalo po siya bilang presidente, pero nabilanggo siya. And right now, he was remembered. Actually, wala na po si Mr. Nelson Mandela, but he was remembered as one of the great leaders po, one of the great leaders po from Africa, Nelson Mandela. He was known a human right transformer, a human right advocate, okay? Good evening po kay Ma'am Nenita de la Cruz. Ma'am, good evening po mga teacher ko. And kay Sir Roland, kay Sir Lando de la Cruz, good evening. Ngayon si Nelson Mandela, one of the impact, ibig sabihin pinapakita lang niya yung kanyang contribution sa history na posible basta ang puso mo buo, okay? So binanggit natin yung tinatawag natin na ang mga leader like Nelson Mandela, he was a visionary, okay? One of the person we talked about last night is about, pinag-usapan natin si Bill Gates. Way back 1960s, 1970s, Bill Gates saw that people will be doing social media. Pero wala pang social media. Guys, 1960, 1970s, wala pang social media. Good evening kay Doc Grace. Yan, good evening, watching right now.
And way back 1960s and 1970s, this person saw the vision. He was a great visionary. He saw that people will be going to technology, okay? Yun ang kagandahan sa kay Bill Gates. He saw the vision and he pushed very very hard to make it happen. So he was the father of the Microsoft. Brainchild niya po ang Microsoft. And up to today, hanggang ngayon po, 2 dekada o 3 dekada na natin ginagamit ang Microsoft. Okay? So ibig sabihin, wala pa nung text messaging, wala pang Facebook, wala pang WhatsApp, wala pang Twitter, wala pang Instagram. Si Bill Gates nakita na niya kagad ahead because one of the characteristics of being a leader is visionary. Magaling po siyang tumingin. Dreamer siya. Yung gising hindi yung tulog. Maraming tao kasi dreamer pero natutulog, okay? Kaya napag-iiwanan sa pansitan, okay? But what I'm trying to push is this, binabanggit natin is pagiging visionary. Another guy we mentioned last night is Steve Jobs, okay? Si Steve Jobs, honestly, noong pong mga way back 1980s, para makapag-communicate ka sa iyong kamag-anak na malayo, nasa Saudi, nasa Amerika, is to telegram. Magte-telegrama ka. No, by that time, dito sa local, sa Pilipinas, RCPI, okay? As I remember. Telegrama, and then nauso si Packet Bell. Okay? Si Packet Bell, naaalala ko nung si Packet Bell, yung tatawag ka sa telepono, magbibigay ka ng message, tapos tutunog, yung maliit na, maganda yun eh. Tapos nauso nga yung cellphone na pangkalso, yung malalaki panggadgad ng yelong cellphone, yung tipong para kang makukulong kasi pag itinukpok mo sa hold upper, tsak na magkaka-injury siya because dahil sa bigat at saka laki nung cellphone na yon. By that time, it was Motorola and previously Smart nandoon na at saka si Mobiline. And if you can remember, by that time, ang cellphone po noon may antenna pa. Okay? And china-charge ng matagal. Yun. Noong time na yung proud ka kapag nakatelepono ka. And according to story, 3 lang ang gumagamit ang telepono by that time. Okay? Number 1, politiko. Because politiko sila. Number 2, artista. Yan. Di ba? By that time, ginagamit ang cellphone status symbol. Okay? And by that time, ang gumagamit pang isa is mga negosyante. But right now, what happened? All people right now are using cellphones. Ultimo magtataho, lahat may cellphone. The story, ang binabanggit ko lang po, the moral of the story nung binabanggit natin ngayon, mga binabanggit ko ngayon is, basically, ang moral of the story ng mga binabanggit ko is, things change. And these people, may mga taong nakakita ahead of time. And one of them is Steve Jobs. Well, Steve Jobs, we could consider he is a genius, he is a good man, and he was also rejected from Harvard University because according to university, hindi siya qualified. But right now, who is Steve Jobs? He is the father. Siya yung tinatawag na tatay ng technology kasama ni Bill Gates. And right now, malalalim ang kanyang mga iniwang history, okay? Especially Apple. One of the high-end na telepono is Apple, okay? Sobrang ganda ng kanyang design. Ibig sabihin, these people saw ahead. So, and good evening kay Sir Jeric Santos, classmate ko nung elementary, okay? Tsaka nung high school din. Sir Jeric, good evening. So, yung pinagbabanggit natin kanina is dreamer. Number 2, yung kahapon pinag-usapan natin, innovator. Sa mga wala kahapon, mag-roll call lang tayo, mag-recall lang tayo, recap tayo. Innovator yung pangalawa. Ibig sabihin, they know how to innovate. Okay? Alam nila paano nila babaguhin ang sitwasyon. They are a game changer. Sabi nga natin, noong unang panahon, walang dragon, walang dinosaur. But according sa fossil records, according sa carbon-14, may sa mga historians, nag-exist daw ang mga dragon dati, ang mga dinosaur. Okay? Kaso nagkaroon ng pagbabago sa klima. Lumamig, hindi sila nakasurvive, nawala, na-extinct. Okay? Uminit ang panahon, hindi nakasurvive, nag-extinct. Isang bagay na gusto kong makita ngayong gabi is ang pagiging innovator is someone who adapts a lot. Alam na alam niya paano magiging flexible sa sitwasyon. And
one of the most best characteristics, isa sa mga pinaka malaking palatandaan na ikaw ay magaling na leader, you know how to adapt, you know how to be flexible. Alam mo kung paano ka, alam mo yon, alam mo kung paano ka magkakaroon ng pagkakataon paano mo mababago ang sitwasyon. I still, kagabi, isa sa napag-usapan natin ay yung sabi ni John Maxwell, okay? Sabi ni John Maxwell, isa sa mga leadership guru, if you fail to innovate, then later on, you will evaporate. Ang sabi nga, may mga tao tayong kasama na positive thinker. Pag umuulan, pupunta ka sa dagat, sasabihin ng mga positive thinker, makakarating tayo doon, let's hope for the best. Ang sabi ng mga matitinding mga prayer pool, sabi nila, let's pray that the rain will stop. Pero ang mga great leaders, ang sagot lang nila, let's go, okay? Sakay tayo sa bangka, i-adjust natin ang ating layag. Let's adjust our sail, okay? So in order for you to reach your destination, you must learn to innovate. You must learn to become flexible, okay? So yun yung mga kagabi natin. And responsible, proactive, they are the people who are present in the time of crisis. So sa Pilipinas, isa sa nakita kong magaling si Dick Gordon. Ayan, si Senator Dick Gordon. Siya ang head ng Red Cross, and every calamity, nung panahon pumutok ang bulkan ng Pinatubo, nandyan siya, okay? Alam mo yung a person you can count on. So good evening kay sa mga nakikinig sa atin ngayon, okay? Actually madami. Good evening kay Sir Philip, okay? So good evening po and happy viewing, and tuloy tayo. So creative ang mga leaders, mga great leaders, they are creative, and then they are possibility thinker. Hindi nakaukit sa kanila yung tinatawag na, ay imposible yan, hindi mangyayari, imposible, mahirap. But good thing about them is, they are possibility thinker. Ang sasabihin lang nila, mahirap yan, yeah, but it's doable. Kayang gawin, okay? So yun ang kagandahan sa mga katangian ng mga successful leaders. Yun ang tinatawag nating, yun ang, actually walang anting-anting walang agimat Ito yung tinatawag nilang emblem nila. Yung mga bagay na nakatanim na pinaniniwalaan nila. Principle nila. So number 6, ngayong gabi, let's start with number 6. Ang binabanggit sa number 6, isa sa katangian is man of action. Sila yung mga taong gumagalaw. Okay? Wala pong mangyayari sa buhay nyo kung kayo ay nagpe-pray lamang o kung kayo ay nag-hope lamang na mabuti. But still, you must be the man of action. Pag hindi ka gagalaw, hindi mababago buhay mo. Walang taong nagtagumpay na hindi walang ginawa. You must do something. Okay? So, lahat po ng mga successful leaders, they are considered to become 100% man of action. Hindi po pwedeng parang si Juan Tamad. Ano yon? Hihiga ka sa duyan, may bayabas na malaki, and then, iintay mong bumagsak nga ka maghapon, iaabang bumagsak. And you will find out pag nakatulog ka, pag gising mo, nakain na ng ibon yung kalahati. Because yung ibon, man of action. Bird of action pala. Okay? Minsan sa buhay natin, honestly, mga kadihab, mga kasolid, kaliquid, kagas, this is the biggest problem. We lack action. And sometimes, ito po yung napansin ko sa this last pandemic at saka sa mga kasamahan ko. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Okay? Magbigay lang ako ng konting stress dito. Magbigay lang ako ng konti pa, i-expand ko pa, i-elaborate ko pa. Okay? Hihimayin ko ng konti. Maraming tao, if you're gonna ask them, sino sa inyo ang gustong magtagumpay sa buhay? Lahat yan sasabihin, ako. They are too positive. They are 100%, they will never say no. Ang sasabihin nila, yes, gusto kong magkaroon ng resulta. Okay? Pero sad to say, iba ang ginagawa nila pagkatapos nilang sabihin yon. Okay? Mga kaibigan, masakit po itong pakinggan, but basically, ito po ang katotohanan ng nangyayari. Ito po ang reality. What we are telling from our mouth is totally different from what we are doing. Okay? Maganda, nagko-coordinate yung sinasabi mo, you are a man of your words. You walk the talk. You talk what you
walk. Okay? Ibig sabihin, pinamumuhay mo, ginagawa mo yung sinasabi mo, hindi ka lang puro salita. Dapat meron kang malaking gawa. Okay? So, man of action, that's number 6. Okay? So, yun po yung binabanggit natin. Kahit ano mangyari, kahit bumabagyo, lumilindol, tutuloy yan because he is a man of action. Kasi yung number 7, goal-oriented kasi siya. Ang goal niya manalo. I believe you have watched sa Netflix yung tinatawag na The Last Dance of Michael Jordan. The Chicago Bulls. Okay, Dynasty. They have won 6 championships. He won 5 MVP awards. And basically, mahirap pong gawin yon, yung tinatawag na repeat that repeat twice. 2 beses silang 3 beses nagsunod-sunod, consecutive, na nag-champion sila. So, ayon sa history ng NBA, sila ang may pinakamagaling na team. At si Michael Jordan ang tinatawag na the GOAT, the greatest of all time. Pero may maraming debate kasi si LeBron nandiyan. But basically for me, this is my opinion, ladies and gentlemen. I know marami dito fans ni LeBron. I will not oppose, he is a great guy. Okay? But I will tell you one thing. Okay? Si Michael Jordan tuloy. Si Michael Jordan, he is a real GOAT. Why? Kasi goal-oriented siya. Wala siyang no matter what. Nilalagnat, may trangkaso, maglalaro siya para manalo. Okay? Maraming detractors, maraming nag-reject sa kanya, maraming sinabing hindi magcha-champion, okay? Maraming trash talking, and he is a good trash talker too. But one thing is for sure, he has the result. He is a good leader. He is a successful leader. Why? Because his mind account says, I must be a goal-oriented. I must be focusing on the goal. Okay? Kahit ano mangyari, nakatutok ka, tatamaan mo dapat yung goal mo. Okay? So, yung number 8 natin is focus on direction. Halos similar. Isang direction lang dapat mong pupuntahan, championship. Well, to be honest, if we're going to define what success is, I will define it simple. Success is all about winning. Okay? I don't know, marami tayong meaning ng success, but this is for me. And I would like to just tell you that marami pong bagay ang pwede po nating gawin ngayon. But to be honest, bihira lang po ang taong gumagawa ng may direction, may focus. Okay? And number 9, there must be yung mga tinatawag nating may millionaire's mind account. Okay? Yung mga successful, yung mga successful leaders. Okay? Meron silang tinatawag na purpose-driven action. Ano yon? Meron silang punong-puno ng dahilan at yun ang kanilang ginagawa kasi alam nila kapag ginawa nila yon, it will change and transform yung condition nila. And nakakalungkot ho, maraming tao ay hindi ho na a-appreciate ano yung pwedeng gawin, ano yung pwedeng maging resulta kapag po kayo ay purpose-driven. Marami lumabas na libro, Purpose-Driven Life by Rick Warren, marami po. But to be honest, the bottom line of that book is this. Ano po naging resulta sa inyo? Results will tell who you are and results will tell what happened to you. No excuses, okay? Marami tayong excuses but basically, sa success, there's only one bottom line. Ang tanong lang, may resulta ka ba? Nanalo ka ba? Okay? So, doon po nakakalungkot na maraming tao, we failed na to become a purpose-driven. And number 10, ito po yung sinasabi natin, the name of the game is all about passion, okay? Passionate. Ano yon? Puno sila ng pagmamahal doon sa ginagawa nila. Kapag ka ikaw ay passionate, I believe, hindi ka mapapagod. No matter what. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. If you love or if you want one day to become big in your business, no matter what, passion is the name. Passion is the emblem. Ano yon? Kahit anong detractors ang mangyari o anumang pandemic ang mangyari, you will still succeed. I believe ang Pilipinas may ganun dapat na patutunguhan. Okay? Tayong mga Pilipino. Well, good evening kay DJ Mobs, kay DJ Maverick, Radyo Bandera. Okay? So, good evening, sir. Good evening kay DJ Maverick.
Good evening din po kay Ma'am Sonia. Okay, Laya, good evening, teacher ko. So, lahat-lahat po ang binabanggit na natin ngayon, natalakay na natin is Successful Leaders Mind Account. Okay? Meron na tayong 10. Number 1, they are visionaries or they are dreamers. Nangangarap sila. Number 2, they are innovators. They will not stop. Okay? They will innovate. Okay? Responsible sila, creative, possibility thinker, man of action, okay? Goal-oriented, nakafocus sila sa direction, focus on direction, purpose-driven, punong-puno sila ng dahilan para mag-succeed, malalim masyadong kanilang dahilan. And number 10 is they are passionate with their craft, okay? Bago ko mag-end, batiin ko lang si RJ Yamson Bandera. So good evening kay RJ Yamson. So watching right now. And of course, I would like to thank our sponsor and syempre, kung may naghahanap sa inyo ng mga murang auto parts, car parts, and accessories, dyan lamang po sa Quirino Highway, Talipapa, Quezon City. Okay? Hanapin nyo lang po ang Auto Reversa. Meron siyang Facebook account kay Sir Isayas Vergara. Okay? Good evening po. And of course, Dihab TV. Okay? Pero bago ako mag-end ngayong gabi, because I won't take that long, kasi gusto ko lang na maging meaningful ang gabi natin ngayon. Okay? Magkikwento lang ako. Ang ikikwento ko about sa isang sirkero, circus master. Siya yung pinapalakpakan na kapag travel sa buong Europa, and he's very, very known. Okay? Sa sobrang galing niya, ang ginawa niyang craftsmanship, ang ginawa niyang husay doon sa kanyang pagsisirkus, yung kanyang craft, ang ginawa niya ngayon, natutunan niya ngayon na sa isang manipis na alambre, yung pinakamanipis na alambre, dapat madaling maputol, pero dahil natutunan niya sa galing niya, kaya niyang tumuloy sa alambre na sobrang taas, 100 feet high. Okay? So ngayon, ngayon, ang ginawa niya, nung nag-perform siya na-invite siya sa isang pinakamalaking event ng kanyang career, na-imbitahan siya na may nanonood sa kanya ng halos 100,000 katao at naka-televise. Okay? Sabi niya, sino po sa inyo dito ang naniniwala na kaya kong tumawid na hindi ako malalaglag sa alambre na to? Makakatawid ako mula rito hanggang doon sa dulo, medyo malayo-layo, mahaba-haba, na hindi ako malalaglag, na ako naka-blindfold. Wow. Okay? So lahat ng tao nagsigawan, nagpalakpakan. Sino po sa inyo naniniwala na kaya kong gawin? So yung mga tao nagpalakpakan and lahat sila ngayon, yes, nagsigawan na, they cheered. Okay? Nag-cheer silang maigi na, yes, we believe in you. So yung lalaki, nakatawid. Nangyari, ang galing. Naka-blindfold Okay. Pangalawang pagkakataong ginawa niya, kumuha siya ngayon ng skateboard. Skateboard, okay? Paano kaya yon? Well, skateboard. So inilagay niya sa alambre at sabi niya, sino sa inyo naniniwala sa inyo na makakatawid ako using skateboard, hindi ako lalakad. Nakasakay ko sa skateboard, more or less ito na yung huling performance ko pag nalaglag ako. Pero sino sa inyo naniniwala na kaya kong tumawid? So, ang nangyari, yung mga tao, sigawan, yes, naniniwala kami. Okay? We believe in you. We believe. Okay? Makakatawid. So, nakatawid nga siya. So, palakpakan na naman ng mga tao. Sa pangatlong pagkakataon, kumuha siya ng yung isang gulong lang. Okay? Isang gulong ng bisikleta, isang gulong lang, unicycle yata ang tawag doon. And then sabi niya, sino sa inyo naniniwala na sa unicycle to, makakatawid ako, naka-blindfold? So yung mga tao tumahimik. Sabi niya, mukhang mahirap to. Pero yung mga tao, miya-miya, biglang nabasag yung katahimikan at bigla siya nagsigawan. Yes, naniniwala kami. Okay? So nangyari, nakatawid siya. To make the long story short, nakatawid siya. 100% palakpakan ng mga tao. So yung unicycle pala, may isa pa palang unicycle. Mas manipis. Okay? At the same time, sobrang nipis niya at merong isang doong upuan na pwedeng sumakay ang isa pang iaangkas niya, nakapatong sa balikat niya. So, madalit sabi, dalawa na sila.
Ngayon, nagtanong uli yung sirkero, yung sobrang galing na performer, okay? Sabi niya, sino naniniwala na kaya kong tumawid? Actually, lahat ng tao nagpalakpakan dahil sa 3 beses na tumawid siya, 100% ang bilib nila doon sa tao, kaya, okay? So, sigawan sila ngayon. So, to make the long story short, palakpakan ng mga tao, nagsigawan silang lahat. Nakatawid siya. Sa pang-apat na pagkakataon, sumigaw siya ngayon. Sino sa inyo naniniwala with the microphone? Sino sa inyo naniniwala na makakatawid ako ngayon nang may angkas ako? Sa taas, okay? So, yung lahat ng tao nagsigawan, yes, naniniwala kami nang may kasama ka, nakaangkas sa'yo, makakatawid ka, naka-blindfold ka pa. Okay. So ngayon, madalit sabi, nagpalakpakan ng mga tao at sabi ng maraming tao, sulit ang bayad namin sa ano na to, sa palabas na to. And we enjoy the show very much. We believe na kaya mo, may angkas ka, makakatawid ka. Ngayon, sabi ng sirkero, sabi sa microphone, kung naniniwala kayo sa akin, sino sa inyo, kung talagang naniniwala kayo sa akin, sino sa inyo ang gustong maunang sumakay na angkas ko doon sa aking unicycle? Natatawid tayo doon, hindi tayo malalaglag. Naka-blindfold ako. To make the long story short, lahat ho ng tao tumahimik. Okay? Okay? So, nangyayari ngayon, tumahimik ang lahat ng tao, nobody responded, nabingi ng katahimikan. Wala na nag-response. Pero, kung pag-aaralan nyo, mga kaibigan, mga kadihab, sa tagal ng kanyang pagpe-perform, sa 4 na beses o 5 beses siya halos tumatawid na naka-blindfold, hindi siya nalaglag at lahat ng tao naniniwala sa kanya. Pero nung tinanong, sino sa inyo ang gustong sumakay? Kasama ko, tatawid tayo, naka-blindfold ako, nakasakay tayo sa unicycle, nakaangkas ka sa akin, ano ka sa balikat ko, na hindi tayo malalaglag. Sino sa inyo naniniwala? And nobody responded. Okay? Hello? And, ladies and gentlemen, for tonight, life is all about belief. Okay? Paniniwala. Maraming tao nagsasabi, naniniwala ako, mababago, yayaman ako, magtatagumpay ako, magiging magaling ako. But sad to say, to be honest, ladies and gentlemen, walang gustong sumakay sa challenge. Well, for tonight, this is D-Hub Radio and I would like to welcome you for tonight na open po, pwede po tayong sumakay na pwede nating ma-experience ang mga bagay na hindi pa na-experience. And I think, for tonight, pag-isipan nyo pong maigi, I believe na magkakaroon po ng impact sa inyo. Pag-isipan nyo maigi. Ano po ang pininiwalaan nyo sa sarili ninyo? Hindi po tayo pwedeng sigaw lang tayo ng sigaw na naniniwala at sa ibang tao, pero pag kayo na ang makasama, magpe-perform, you don't want to perform. Well, mga kaibigan, this is Doc Alex of Psychology 101 and thank you very much sa ating Lucky 45, sa ating Auto Reversa, sa ating Vitamin C. Uminom po kayo ng Vitamin C. If you want to secure your health, gusto nyong maniniwala na kaya nyo, uminom po kayo ng Vitamin C. Sobrang ganda po ng Vitamin C na to. Sobra. Okay? So, itry nyo lamang po 0942-369-2717 and of course sa Auto Reversa, kay Barbecue Shack, kay Sir John Lau, okay? Sa kanyang pinakamasarap na barbecue sa San Juan. And of course, spirulina, okay? At saka papaya soap. Meron po tayong papaya soap. Makikita nyo po yan later on and good evening sa bawat isa. And I would like to thank and appreciate those who have stayed with us, watching us live. And thank you kay Ma'am Arlene, kay Christina Cha, good evening. Kay Ma'am Tisha Santiago, D-Hub Reflections this coming Thursday. Relationship lies po ang topic niya. And kay Sir Victor Legaspi, good evening. Kay Gary German, kay Gerardo Celon, Ramon Sambrona, kay Ma'am Pepperoni. Good evening po kay Ma'am Janet Ching, kay Ma'am Nenita de la Cruz, kay Miss Grace Ko, yan. Kay Jeric Santos, kay Ma'am Sonia Laya, kay Tess Villamin Rigulto, good evening, at kay Ma'am Raquel de Guzman Dignos. Good evening po and happy watching and kay JC Advincula, Arnel Dinoyo, okay, kay Gary Regino, kay Conrad, ang dami, De Torres, kay Mali Salvador, kay Zemgo Ray Tagimbal, kay Gary Regino, kay RJ Yamson Bandera, good evening, at sa lahat ng mga taga BTSJ, mga grupo ito ng mga OFW sa pangunguna ni Ma'am Seth, kay Master Founder Seth, kay Ma'am Yam Morales,
kay Ma'am Ibab, okay? Good evening. At saka sa Johan Circle of Friends, kay Mama Johan. Okay? So good evening po sa inyong lahat. Well, this is D-Hub TV and Psychology 101. Till tomorrow. See you tomorrow, same time. More or less 7:30 to 8 p.m. po mag-i-start po tayo. And I hope you enjoy, and of course, we will be pag-uusapan po natin, we will be discussing on the part 3 ng Successful Leaders Mind Account. Well, good evening po mga kaibigan, and again, God bless, and muli matututo kayong ngumiti, okay? Huminga ng malalim, pause for a while, and sabihin nyo sa sarili nyo, kaya ko na mag-impact o mag-create ng impact sa sarili ko at sa maraming tao. Pwedeng mabago ang buhay ko ngayon. Well, this is D-Hub Radio, and this is our program, Psychology 101. And tomorrow po, you will be witnessing Knowledge Republic. Well, mga kaibigan, Gary German, after this, in few minutes, mag-start na po si Gary German. Mga kaibigan, this is Psychology 101, and thank you very much. Pray and inom po kayo ng vitamin C at magkape kayo. Well, mga kaibigan, ito po ang D-Hub Radio. This is Alex. And with the rest of our team sa D-Hub family team, ito po ang tahanan ng mga may sense, okay? May sense na mga programa. Musikahan at syempre, you will learn something and you will discover something. So maraming salamat and God bless. Broadcasting over the World Wide Web. This is D-Hub Radio, the hottest, the greatest radio channel online. D-Hub Online Radio. This is D-Hub Online Radio. D-Hub Radio. D-Hub Online Radio. You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to D-Hub Online Radio. You're listening to one of the best internet radio stations around. D-Hub Online Radio. The Gary German Show. Gary German. Ano ang pambansang ibon? Chicken? Hindi. Kulay brown ito. Fried chicken? Hindi. Mas maliit ito sa chicken. Chicken cubes, ma'am. Get out! The Gary German Show. Ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o sanggol ng tao? Ma'am, itlog ng tao. The Gary German Show. Friday, 9 to 11 p.m. Only here on D-Hub Online Radio. The Gary German Show. This is Knowledge Republic. Knowledge Republic. Informative, innovative, educational, entertaining. Dynamic online radio program, Knowledge Republic, together with Lady G, Alex, and DJ Mavs. Knowledge Republic, every Thursday from 8 p.m. to 10 p.m. right here on D-Hub Online Radio.